68, verse 28. Praise the Lord. Thy God hath commanded thy strength. Strengthen, O God, that which thou hast wrought for us. So, ano ang inutos ng Diyos? Sabi dito, thy God hath commanded thy strength. Inutos niya ang kalakasan, ang ating kalakasan. Kaya kinakailangan itong kalakasan na inutos niya sa atin, sinabi dito, strengthen, O God, which thou hast wrought for us. Palakasin ninyo, Panginoon, ang inyong ginawa sa amin. So itong strength na ito, bakit kalakasan ang nabanggit po dito na nangyari na pinarating niya sa atin? Kalakasan dahil ang pakikibaka ay kinakailangan ito ng kalakasan. Malaking ito, malaking nagmamatter dito ang lakas, ang puwersa, ang kapangyarihan. Kasi kung hindi ang lakas at ang kapangyarihan ng Diyos na inutos niya dito sa atin, ay hanggang ngayon, ang dyablo pa rin ang naghahari sa atin. Siya pa rin ang nanaig sa atin. Siya pa rin ang matatawag nating malakas sa atin. Walang sino man sa atin dito na nakakapagtagumpay sa Kanya. Ay anong kalakasan ito na ginawa niya sa atin na dapat palakasin? Of course, walang iba. Yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, since dumating siya dito sa ating buhay, by His gospel, by faith. Di ba sinabi ni Lord Jesus Christ, be of good cheer, for I have overcome the world. Ibig sabihin niyan, mas malakas siya dahil dinaig niya ang sanglibutan. Anong sanglibutan na ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sanglibutan na ito po pinaghaharian ng dyablo. The God of this world, kumbaga pa, hath blinded the mind of them which believe not. Nung hindi pa dumating sa buhay ng tao ang pananampalataya sa kay Kristo Jesus, blinded tayong lahat. Bulag tayong lahat. Makasalanan tayo lahat, biktima tayo lahat. Pero dahil ang ating Panginoong Hesukristo mas malakas, greater is He that is in us than he that is of the world. That is why we can overcome them. Ay yung mga masamang espiritu. Napakalaking ito, factor ng ating magiging eternal destiny. Kung hindi dumating si Lord Jesus Christ sa buhay natin, wala tayong lahat. Talagang kapahamakan ang mangyayari sa buhay natin. Talagang doon tayo papunta sa eternal death, which is the second death. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Binigyan niya tayo ng deliverance. Alam mo yung deliverance na yan? Inutos yan ng Diyos. He commanded deliverance. Basahin natin. Pakibasa, Psalms 44 verse 4. Praise the Lord. Thou art my King, O God. Command deliverance for Jacob. Yes, God command deliverances for Jacob. Bakit for Jacob? Because Jacob was the son of Isaac. Isaac was the son of Abraham. And Abraham, the friend of God, or who believed God and obey God. Doon niya ibibigay yung deliverance sa mga naniwala sa Kanya. Praise the Lord. He that believeth shall not make haste, but shall be delivered and shall be saved. Ngayon, the same.
the same privilege, the same matatawag nating yung chance na ibinigay ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob na nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa Diyos. The same sa atin. Na nakarating sa atin ang kanyang gospel at ang ating pananampalataya ay naging pananampalataya na papunta sa totoong Diyos, because faith cometh by hearing, and hearing the gospel of God or the word of God. So, nagkaroon tayo ng tinatawag na we became children of Abraham dahil sa faith natin sa Diyos. So, yung deliverance, kinuman din ng Diyos sa atin. Dumating din sa buhay natin yung deliverance. Praise the Lord. Deliverance from what? Of course, deliverance from the deception of Satan. Deliverance from the objective of the devil to destroy us, to make us prisoners. And he will never set free his prisoners. Kung siya lang ang ating aasahan at walang someone na mag-deliver sa atin, hindi talaga tayo mapalaya sa binilanggo ng kanyang kasamaan, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang katusuan, deception, ng kanyang kalukuhan. Subalit dumating ang stronger than him na nag-overcome sa kanya. So God commanded deliverance to us by the grace of God, by the mercy of God. Praise the Lord. So ano itong deliverance na ito? Basahin natin. Psalm 71 verse 3. Praise the Lord. Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. Yes. This is salvation. Thou hast given commandment to save me. Nagbigay ka ng utos para ligtasin mo ako. Kaya, dakilang kaligtasan ito. Dakilang kaligtasan mula sa kapahamakan, dakilang kaligtasan papuntang buhay na walang hanggan. This is not a joke. This is not something that is small thing. Hindi ito maliit lang na bagay. Dakilang bagay ito na dumating sa buhay natin. He commanded deliverance. He commanded salvation dito po sa buhay natin. Ngayon, balikan natin yung unang verse. Thou hast commanded thy strength. Yun na yung nagdulot ng deliverance and salvation. Strengthen, O God, that thou hast wrought for us. Dapat hindi manghina yung deliverance sa buhay natin. Dapat hindi manghina yung salvation na iginawad ng Diyos sa buhay natin. Dapat lagi itong strong. Lagi itong protected. Lagi itong merong defense kung tawagin. Lagi itong active. Kaya, kung ginawa ito ng Diyos sa buhay natin, He made everything. Ano bang ginawa ng Diyos para ma-strengthen yung kaligtasan, deliverance sa buhay natin? Di ba tumawag siya ng mga servants para mag-feed sa atin? Tumawag siya ng mga servants niya para mag-pastor sa atin? Tumawag siya ng kanyang mga servants para mag-guide sa atin, para mag-preach sa atin lagi, para hindi tayo mawala sa kaligtasan, kundi strong lagi ang ating category, ang ating status in terms of salvation. Hindi na tayo mawala, hindi na tayo maalis. Kasi ini-strengthen ito ng Diyos. So sa part naman ng Diyos, hindi siya nagkulang sa buhay natin. Nandyan lagi ang kanyang banal na salita. Nandyan lagi ang kanyang mga servants na tinatawag niya, na ginagamit niya for His honor and for His glory. So, on our part naman, kung ginawa ng Diyos ang bahagi niya na ini-strengthen niya lagi ang deliverance at ang salvation na ginawa niya sa atin. On our part naman, ano naman ang gagawin natin? Basahin natin. Isaiah 43
31. Praise the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan. That is on our part. Kung ginawa ng Diyos ang lahat, He commanded deliverance, He commanded salvation, He strengthened the things that He wrote to us. Now, on our part, meron naman din tayo. Hindi naman pwede one-sided lang. Ang Diyos lang lahat ang gagawa. Ang tao walang ginagawa. Ang tao walang paki. Ang tao walang collaboration or cooperation. Hindi naman pwede yun. So, on our part, habang dumating sa atin yung gospel that brought to us deliverance and salvation by faith through our Lord Jesus Christ, habang naghihintay tayo, kung kailan tayo kunin ng Diyos, kung kailan siya babalik sa sanglibutang ito, dapat tayo naghihintay. Sinabi diyan, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kung bibili ka ng sasakyan, hindi obligasyon ng company na sila ang magbayad sa renewal ng sasakyan mo. Obligasyon mo, i-renew mo yung yung registration tsaka insurance ng iyong sasakyan. Tingnan mo, nung isang araw, merong nangyari sa NAIA. Yung NAIA 3 na meron doong open field na ginawang parking area. Siguro mga empleyado yon ng mga sasakyan. Imagine, 18 ka mga sasakyan na sunog sa sobrang init ng temperature ng araw. Siguro medyo tuyo yung grass doon. Nag-ignite. So, naging chain reaction. Nasunog lahat yung mga sasakyan na naka-park doon dahil sa sobrang init. Naging flammable sila. Siyempre, yung bawat sasakyan, merong fuel yan eh. Meron talagang percentage na merong tinatawag na fume. Pag sinabing fume, sanhi yan ng gasoline at saka crudo. So meron talaga siyang tinatawag na tendency or percentage. Pag mainit ang sasakyan, mainit pa ang ground, mainit pa yung lahat ng kanyang paligid. Kunting ano lang yan. Ignite lang yan. Liliyab ka agad yan. Sunog. Eh kung walang insurance yun, sino ang magpalit ng sasakyan sa mga nasunog? Pero yung insured, lalo't na yung insurance na kung tawagin comprehensive, magkano yung sasakyan mo, babayaran yan kaagad. Basta comprehensive. Kung makarnap man yan, palitan yan ng brand new. Kung masunog man yan, total wreck yan, ibayad sa iyo yung value ng iyong sasakyan. Ganon yan. I-renew mo yan, yung insurance na yan, tsaka registration. So ganon din sa buhay natin. Yung kaligtasan na ginawad ng Diyos sa buhay natin, on our part, tayo yung magre-renew. Praise the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So ibig sabihin yan, wala na tayong lingunan sa likuran. Wala na tayong balikan doon sa kapanghinaan natin. Kahinaan natin, wala na. Tuloy-tuloy na. Kung sa racket pa yan, hindi na yan Kung sa racket pa yan, tuloy-tuloy yan. Hanggang makarating yan doon sa destinasyon, sa moon o Mars o saan man yan. So, ganun din sa buhay natin. Huwag na tayong huminto sa ating pananampalataya, sa pag-renew ng ating strength. Ay itong ginagawa natin na araw-araw tayo magkaroon ng Word of God. Ito na yung renewal natin na ginagawa. Kung tayo ay nagre-renew ng energy ng ating physical body by taking food in our belly to renew our strength
every day, every hour, every minute sa buhay natin. Ganon din ang ating kaluluwa, ang ating spiritual life. Kinakailangan din talaga yan ng renewal every day. Praise the Lord. Every day. Renew. O di hindi tayo manghihina. Hindi tayo mag-deteriorate. Hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na expiration. Alam mo yung expiration? Pag expired na yan, naalala ko yung word na expired nung pumunta ako sa isang hospital na emergency yung kapatid natin na si Brad Robentan. Sabi ko, ma'am, dito ba dinala yung pasyente namin na Robentan? Ay, sir, expired na siya. Sabi ko, ngayon ko lang narinig yung terminology sa pag namatay ng tao, expired ang kanilang ginamit. Kaya sa buhay natin, habang naghihintay tayo sa Panginoon, huwag tayong ma-expire. Praise the Lord. They that wait upon the Lord shall renew your strength or their strength. They shall mount up with wings as eagles. Palusong tayo, paakyat tayo. They shall run and not be weary. Walang panghihina. They shall walk and not faint. Wala talagang panglulupaypay. Kaya, pag ang Diyos nag-command ng deliverance, madideliver ka. Pag ang Diyos nag-command ng salvation, maliligtas ka. Pag ang Diyos nag-command sa atin, nung una, tayo ay mga matatawag nating lame spiritually, crippled spiritually, disabled spiritually. Pero nung kinumand ng Diyos ang kalakasan sa buhay natin, nagtaka tayo, na-overcome na natin yung ating sarili, na-overcome na natin ang tukso, na-overcome na natin ang lahat ng mga kilos ng dyablo. Kasi pag si Jesus mag-command, ang Diyos mag-command sa atin, mangyayari yan. Meron ditong tao sa Bible. He command to do such thing. Nangyari. Basahin natin yan. John 5:8 and 9. Praise the Lord. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Yan, nangyari yan. Nag-command si Lord Jesus sa kanya, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. Ano yung kinuman ng Diyos? Ginawa niya. Natupad, nangyari. When in fact, bedridden ito. When in fact, disabled person ito. Pero nung kinumand ito ng Diyos sa tao na yan, gumaling siya. Ano yung inutos ng Diyos sa kanya, gawin niya, nagawa niya. So ganun din sa buhay natin. Dumating ang deliverance at ang salvation sa buhay natin. He commanded it to us. Nangyari sa buhay natin by faith. Nangyari sa buhay natin by His Word. Praise the Lord. Kung nangyari man yan sa buhay natin, mangyayari din yan sa ibang tao na maniniwala din sa paggamit ng Diyos sa atin. Kung si Lord Jesus Christ personally, nag-utos siya ng ganon at nangyari, yung mga disciples naman niya, binigyan niya rin ng kapangyarihan. Kaya nga sabi nga ni Lord Jesus Christ, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do. Bakit? Nagawa din ba yan ng mga disciples? Basahin natin. Acts 3:6 hanggang 8. Praise the Lord. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand
and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Yan. Praise the Lord. Yan yung status natin before dumating sa atin yung deliverance, before dumating sa atin yung salvation. We are all helpless. We are all weak. We are all disabled. Disabled tayo noon. Ay yung taong beggar na matagal nang nagpapalimos doon sa daan. Napadaan ngayon yung mga disciples like Peter. Tinitikan ngayon ni Peter, tumitik din kay Peter. Sabi ng beggar, ay salamat, bibigyan ako ng pera. Ay salamat, magbibigay ito ng limos sa akin. I can see into his eyes. Nakita ko sa mata sa taong ito. Si Peter yun, nakita niya. Sumagot ngayon si Peter, silver and gold have I none. Akala naman ng tao lang matulong si Peter sa kanya. Akala naman ng tao walang pag-ibig si Peter sa kanya. Yung pala, higit pa sa pera, higit pa sa pilak at ginto yung maitulong sa kanya. Kaya sabi ni Peter, silver and gold have I none, but such as I have, habang meron ako, walang iba si Kristo. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. And he was able to rise, and he was able to walk, and went into the temple and leaping. Doon siya naglukso-lukso sa saya. Tingnan mo, if we have Jesus, He is the most important na makatligtas sa tao. Because God will command deliverance. God will command salvation sa lahat ng mga tao if they believe. Praise the Lord. Kung maniniwala sila, kung mananalig sila. Kaya ganun din sa buhay natin. God command through our mouth deliverance and salvation sa sinumang mga tao sa sanglibutang ito. Kaya itong ating Panginoong Hesukristo na dumating na sa buhay natin, huwag na natin itong pakawalan. Kailangan itong mapagtibay, kailangan itong ma-preserve, kailangan natin itong i-promote, kailangan natin itong ihatid sa ibang mga tao, saan man tayo dadalhin ng ating Panginoong Diyos. This is the most vital na bagay na dumating sa buhay natin that saved us, that delivered us, that healed us from our spiritual sicknesses and physical sicknesses. Basahin natin na bakit kailangan natin pagtibayin ito. Basa. Ephesians chapter 3, 17 hanggang 20. Praise the Lord. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and the height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ayan. Praise the Lord. Dahil sa kadakilahan ng Diyos, through our Lord Jesus Christ who brought the so-called salvation to us, even the truth of God, gusto ng ating Panginoong Diyos, we measure the depth, the height, the width of the greatness of God. Kailangan natin itong suriin, kailangan natin itong tingnan ng husto, the greatness of God,
Because the greatness of God is also the greatness of ours. That is where we are bound. No? Yan yung papupuntahan natin. Yan yung patutunguhan natin. Kaya nung dumating si Kristo sa buhay natin, we must be rooted, grounded. Kailangan wag na tayong ma-move, wag na tayong mawala sa ating pananampalataya at sa ating pagsunod sa Kanya. Kaya nga sinabi diyan, para saan? That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Praise the Lord. Then, napakaraming mga bagay-bagay, what we can imagine, what we can think. Higit pa ang mga bagay-bagay na ating tatamuhin. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Praise the Lord. Higit pa. Marami tayong imagination. Lord, how will you make our body which is corruptible into incorruptible? Hindi natin yan ma-fathom. Lord, how will you let me dwell in a mansion made of gold? Hindi natin yan basta-basta ma-fathom. Lord, how come I will be walking on the golden streets up in heaven? Ay nako, hindi mo yan. Yung lahat ng mga imaginations natin, pagdating natin sa actual, higit pa sa ating, sa naglabas sa ating imagination. Yung ating inaas sa Kanya na blessings, favor, higit pa. Pag actual na, they are more than what we think, what we ask, what we imagine. That is how great is our God. Kaya gusto ng ating Panginoon Diyos, you should know what is the depth, what is the height, what is the width of the greatness of God, so that you may know the fullness of God. Para pagdating natin doon, kunti na lang. Hindi na masyado tayong makuyapan o ma-surprise. Kasi God made already to let us know part of it. Pero higit pa rin ang totoo. Higit pa rin yung tinatawag na matatawag nating real, yung actual na ating papupuntahan. Kaya itong ating Panginoong Kristo na dumating sa buhay natin, hayaan na natin siyang magpatuloy gagawa sa buhay natin. Hindi na tayo, huwag na tayong hihirit sa buhay natin. We already laid down our lives. And we already let Jesus rule over us. Hinayaan na natin si Jesus ang matupad sa buhay natin. Siya na yung gagawa sa buhay natin. Kumbaga pa, Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, itong ating naging buhay ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos at sa harapan ng madla, hayaan na natin si Kristo magpatuloy gagawa sa buhay natin until death, until the coming of Jesus. Basahin natin yan. Philippians 1:6. Praise the Lord. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Yes. Ito na yung pinaka-confident sa mga bagay na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo. Siya ay patuloy na gagawa hanggang sa araw sa pagbalik ni Hesus Kristo. Huwag na siyang mawala sa buhay natin. Huwag na tayong mawala sa Kanya.
Praise the Lord. Kaya tayo, maging prayerful tayo, maging watchful tayo lagi. Kasi masyadong ito. Minsan nagbibiro ako. Karwas ako ng mga pastors o mga members natin. Oy, hugasan niyo yung sasakyan. Magbibiro ako. Huwag mo naman masyadong pakintabin, baka nakawin. Baka magka-interest. Maraming mainggit. Maraming magnakaw. Ngayon, si Satanas, ganun yan. Pag makita niya sa atin yung kaligtasan, nako, gusto ni Satanas nakawin yan. Gusto ni Satanas sirain yan. Kasi inggitiro si Satanas. Bakit? Siya yung dating nandoon sa langit Siya yung dating kasama sa Diyos. Nag-rebelde siya. Kasi gusto niyang pababain ang Diyos. Siya yung tutungtong sa trono. Hindi naman pwede yun. Kaya binagsak siya ng Diyos. Nung binagsak siya ng Diyos, wala pa rin siyang pag-iisip na bitawan niya ang kanyang pakikibaka sa Diyos. Dumating ang panahon yung biniktima niya ng mga tao na ipinahamak niya sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa. Dumating ang deliverance, dumating ang salvation. Hinatid ng ating Panginoong Hesukristo, nagpakatawang tao ang Diyos. Naligtas ang mga tao na sumampalataya sa Kanya. Kaya yung mga naligtas na sumampalataya sa Diyos, inggit na inggit si Satanas doon. Gusto niyang sirain yan sa buhay ng tao. Gusto niya nakawin yan. Kaya wag na natin itong hayaan pang manakaw. Huwag nating hayaing masira ito. Ingatan natin ito ng husto. Kaya yung unang verse sinabi kanina, Thou hast commanded strengthen the things which Thou hast wrought to us. Na hindi ito mapabayaang manghina. Praise the Lord. Last verse. 2 Thessalonians 1:11. Praise the Lord. Wherefore, also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. Yan. Yun ang dalangin namin sa inyo lagi. Na ang Diyos magbilang sa inyo na karapat-dapat sa dakilang tawag ng kaligtasan sa buhay ninyo at mapupulfill yung lahat ng good pleasure ng kanyang goodness. Ano yung mapupulfill? Mapupulfill yung eternal life, mapupulfill yung mansion made of gold, mapupulfill yung walking on the streets of gold, mapupulfill yung eternal glory, eternal riches, eternal peace, no more death, no more pain, no more sickness, no more sorrow, no more tears. Mapupulfill lahat yung goodness ng Diyos sa inyo. And the work of faith with power. Itong work natin, which is of faith with power, na hindi ito mawala, hindi ito manghina, hindi ito maputol. Kailangan natin i-renew lagi ang ating strength. Praise the Lord. Di ba? Yung nagmumotor, yung nagsasakyan, meron niyang fuel gauge. Alam mo kung full tank siya or half tank siya or low tank na siya. Yung motor naman meron ding fuel gauge. Yung e-bike, meron niyang indication ng battery. Ang life ng battery kung malayo pa ang kanyang mararating. So, yung mga nakaka-notice na medyo empty na at meron ka pang ibabiyahe, anong gawin mo? Refuel. Refuel para may lakas yung sasakyan mo na makapagpatuloy magbiyahe. So ito na yun, buhay natin, refuel. Nagre-refuel tayo day by day. Praise the Lord. Para marating natin yung lahat ng goodness para sa atin na gagawin ng Diyos. And this is being done with faith. Faith, work of faith with power. Pag sinabing power, fuel. Pag sinabing fuel, power. Pareho lang yan. Praise the Lord.
Punta ka sa Shell. Anong tawag sa kanila? Powered diesel. Di ba? Powered gasoline. Kasi kung walang gasoline, walang diesel, walang power yung sasakyan mo. Hindi yan maghatid sa iyo, hindi yan magserbisyo sa iyo. Hindi at hindi. Ayan, sabi sa akin ni Bradsilio, Pastor, agto na ko. Mubiyahin na day ka. Oo, Pastor, ang gabihan naman lagi ka. Maulagi, Pastor. Nya, mag-commute lang po ko, Pastor. Kung ano man. Ay, ang ako ang motor, nag-fogging naman. Ano siya fogging? Ano bang nanay problema ang makina? Yan ko, dapat i-fix yan. Ngayong Sabado. Bakit? Dumating na yung wear and tear kung tawagin. Maintenance. Kung pabayaan mo yan, hindi na yan masakyan ni Bradsilio at saka ni Star Ending kung meron silang biyahe. Mahina na ang makina. Hindi na yan makahaon. Or, palyado na. So, i-strengthen mo naman yan. How do you strengthen that? How do you make it strong again? Palitan mo yung lahat ng mga pisa dyan, ng mga luag-luag na. Medyo baka yung loosen na. You have to rebuild. So, ganun din sa spiritual life natin. Malayo pa yung biyahe natin. So, kailangan yung gauge ng ating strength, yung gauge ng ating fuel, laging full tank yan. Praise the Lord. Huwag tayo magsawa, mag-refill lagi. Mag-refuel sa banal na salita ng Diyos. Naadaanan kong malayo sa simbahan, malayo sa aking pastor, malayo sa aking congregation. When I was, mabuti sana kung napalayo ka, merong pastor na i-assist mo, so makarinig ka pa rin. Wala, ako na lang mag-isa doon sa Manila. Kaya yung nabaon ko na Word of God sa panahon ni pastor, ang laking ano yun. Yun yung nagbigay sa akin ng endurance. Yun yung nagbigay sa akin ng sustaining power and strength hanggang dumating si pastor. Praise the Lord. Hanggang nagkrusada doon. Nung ako'y iniwan na doon na direct na sa akin yung Word of God mula sa langit. Nagpapakain ako ng mga kaluluwa. Imagine that. Kaya tayong lahat, lagi nating i-strengthen the things that God wrote to us, salvation and deliverance. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.